Kapitbahay lamang ni Carmen ang kanyang medyo may katandaan na si Mang Cosme kung kanyang tawagin. Wala itong asawa, ngunit madalas na magdala ng babae sa bahay. Ngunit isang gabi, umuwi siya ng nahihilo sa pagod sa trabaho sa pagiging call center agent. At doon, natanaw siya ni Mang Cosme sa bakod nito. Sa sama ng pakiramdam, inakala ni Carmen na nausog siya ng matanda. Kaya naman, pumasok siya sa loob ng bahay ni Mang Cosme upang magpahilot. Ngunit ang akalang hilot, iba ang nangyari. Doon na nagulat si Carmen. "Iha, heto ang kamote oh. Sobra kasi kaya naisip kong dalhan ka rito. Konti lang kasi. Alam kong mag-isa ka lamang at wala dyan si Kumaring Marisa." Ang tinig ni Mang Cosme ay malumanay. Ngunit may halong lamyos na parang sinadyang pinong haplos sa tenga ni Carmen. Nakangiti si Carmen nang buksan ang pintuan. Nakashort lamang siya at maluwag na puting sando. Basang-basa pa ang buhok niya mula sa pagkakaligo. "Naku, salamat po Mang Cosme. Ang bait niyo talaga." Anya, sabay abot ng mangkok na may bagong lutong kamote. May munting usok pa ang mainit na nilaga. "Pwede ba akong pumasok sandali? Nakakabagot sa bahay." Sabay sulyap sa loob ng munting sala ni Carmen. Opo naman po, tara po." Sagot ni Carmen habang papasok. Walang kaalam-alam. Umupo si Mang Cosme sa sofa habang si Carmen inilapag ang kamote sa lamesa. Habang ginagawa ito, lumantad ang mapuputi niyang hita mula sa maluwag na short. Kita ni Carmen ang pagtitig ni Mang Cosme, ngunit isinawalang bahala niya iyon at ngumiti na lang. Alam niyang nakatitig ang matanda, hindi na iyon bago, pero sa araw na ito, tila wala siyang pakailam. Sa halip, mas gusto pa niyang maramdaman na siya ay babae, na may tumitingin, may nakakapansin. Day off niya sa trabaho ngayong araw, kaya't wala siyang ginawa kundi ang manood lamang ng mga lumang pelikula. Yung mga pelikulang may halong drama at aksyon na siya rin nais na pinapanood ni Mang Cosme. "Bagong ligo ka pala, Iha. Nakakaginhawa rin yan sa tanghali, lalo na't ganito kainit." Opo, para ma-relax. Ang bigat ng katawan ko eh. Ewan ko kung pagod lang talaga." Si Carmen at ngumiti sa matanda. Lumaki si Carmen sa parehong barangay kung saan naroon na si Mang Cosme at kapitbahay pa niya. Bata pa lang siya, madalas niya nang nakikita ang matanda. Matikas, maamo ang muka, laging may dalang pasalubong sa mga bata. Ngunit habang siya'y lumalaki, unti-unti niyang napapansin ang ibang bahagi nito. Ang tikas ng katawan kahit may edad na, ang malalim na boses, at ang mga babaeng dumaraan sa bahay nito tuwing gabi. Ang balita sa lugar ay nasa ibang bansa ang asawa at mga anak ni Mang Cosme. Pinili nitong sa Pilipinas tumanda. Simple, tahimik, pero puno ng sariling sekretong kasiyahan. At bagamat may edad na, hindi maitatanggi ni Carmen na baginuot may dating pa rin ito. May isang uri ng karisma si Mang Cosme na hindi na hinahanap sa kagwapuhan, kundi sa kumpiyansa. Sa paraan ng kanyang pananalita, sa tibay ng kanyang pagkilos, sa tikas na hindi humihingi ng pansin pero hindi rin matatakasan. "Kung gusto mo, Iha, ipahilot kita. Marunong pa naman ako kahit papaano, para gumaan yung pakiramdam mo." Alok ni Cosme habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang panyo. Napatingin si Carmen sa matanda. Alam niya kung anong klaseng hilot ang kayang ibigay ni Mang Cosme. Hindi na siya inosente at sa totoo lang, hindi rin siya ganap na tutol. Tumango si Carmen. "Sige po, dito na lang po sa sahig. Sanay naman po akong humiga sa banig." Kumuha ng banig si Carmen at inilatag iyon sa harap ng TV. Naupo muna siya at saka dahan-dahang humiga. Tanging ang short at damit lang ang takip sa kanyang katawan. Lumuhod si Mang Cosme sa tabi niya. Dahan-dahang idinampi ang magaspang ngunit mainit na palad sa balikat ni Carmen. Nagsimula itong manghilot, marahan pa ikot-ikot.
pababa sa tagiliran, papunta sa ibabang bahagi ng likod. Sabihin mo lang kung gusto mong itigil ko. Ani Mang Cosme, malumanay at halos bulong lang. Ngunit hindi sumagot si Carmen. Bagkus, napapikit siya. Ninanam namang bawat dampi ng palad ni Mang Cosme. Hindi ito tulad ng hilot ng karaniwang matanda. May ritmo at may init. Sa bawat paghihilot ni Cosme, tila unti-unting natutunaw ang kanyang pagod. Huminto saglit si Mang Cosme. Tila naghihintay ng tugon niya. Pero imbis na magreklamo, marahan niyang iginalaw ang kanyang binti. Isang pahintulot na hindi inusal ng labi kundi ng katawan. At doon, hindi na nga napigilan ni Carmen ang maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan. Ayos ka lang ba, iha? Bulong ni Mang Cosme. Tumango naman si Carmen na bahagyang napaawang ang labi. Ituloy niyo lang po, Mang Cosme. Carmen? Tawag ng pamilyar na tinig mula sa labas ng pinto si Ruel. Mabilis na napatayo si Carmen mula sa banig. Ang puso'y kumakabog, hindi lang dahil sa pagkabigla, kundi sa halos masakop siya ng init na dala ng magaspang na palad ni Mang Cosme. Binuksan ni Carmen ang pinto. Naroon si Ruel, may dalang plastic bag na halatang naglalaman ng take-out food. Surprise, namiss kita. Balita ko wala si tita higit 1 linggo ah. Napangiti si Carmen, ngunit may nanunuyong pakiramdam sa kanyang lalamunan. Salamat mahal. Napalingon si Ruel sa loob ng bahay. May bisita ka pala? Sa likod ni Carmen, kalmado ring tumayo si Mang Cosme mula sa sahig. Ako ito iho, napadaan lang. May dala akong kamote para kay Carmen. Aalis na rin ako, sige na. Tahimik na tensyon ang lumutang sa pagitan ng tatlo. Ramdam ni Carmen ang sulyap ni Ruel. May tanong, ngunit hindi pa paghihinala. Ngunit bago pa mabuka ni Carmen ang labi niya, umalis na si Mang Cosme. Naiwan si Carmen sa pintuan, nakaharap kay Ruel. Habang ang mga pisngi niya, hindi pa rin nawawala ng bahagyang pamumula. Naramdaman niya agad ang sulyap ng nobyo. Hindi galit, ngunit mapagmatsyag. Matagal na ba siya rito? Tanong ni Ruel habang inilalapag ang dalang pagkain sa mesa. Hindi naman, sandali lang. May dala lang daw siya. Alam mo naman si Mang Cosme, mahilig mag-abot ng kung ano. Sagot ni Carmen, pilit ang tono, pilit ang ngiti. Hindi nagtanong pa si Ruel. Ngunit alam ni Carmen na may iniisip ito. Nararamdaman niya. Parang mas mahigpit ang yakap ng mga mata nito ngayon. Parang binabasa ang bawat galaw niya. Umupo si Ruel sa sofa, sabay turo sa pagkain. Kumain na tayo, gutom ka na rin siguro. Tumango si Carmen, pero bago pa man siya makalapit, naramdaman niyang hinawakan siya ni Ruel sa bewang. Marahan maingat, ngunit may diin. Isang hawak na para bang may gustong tiyakin. Carmen, ani Ruel, mababa ang boses. May gusto kong itanong, pero ayoko ring tunog selos ako. Napatingin si Carmen sa nobyo. Sa mga mata nitong puno ng damdaming hindi maipinta, may paghihinala, ngunit may pagmamahal. Wala kaming ginawa, Ruel. Bulong ni Carmen, halos hindi lumalabas ang boses. Napatitig si Ruel sa kanya, at bago pa siya makaiwas, hinila siya nito palapit, at doon ay binigyan ng isang halik sa labi. Hindi marahas, pero may halong pagsisiyasat. Para bang gusto nitong burahin ang anumang iniwang bakas ni Mang Cosme sa katawan niya. Walang nagawa si Carmen nang hilahin siya ni Ruel sa banig. Ang parehong banig kung saan kanina lamang nakahimlay siya sa ilalim ng mga palad ni Mang Cosme. Ramdam niya pa ang bahid ng init sa ibabaw ng banig. Para bang naroon pa rin ang alaala ng bawat dampi, bawat hagod ni Mang Cosme. Iyakap siya ni Ruel mula sa likuran, mahigpit at mapang-angkin. Carmen, bulong ni Ruel sa kanyang tenga habang idinidikit ang labi sa kanyang balat. Ako lang, di ba? Tumango si Carmen, ngunit hindi agad nakapagsalita sapagkat sa loob-loob niya, hindi pa rin ganap na humupa ang init na sinimula ng isang matandang hindi niya inaasahan
na magpapainit sa kanya. Ang mga labi ni Ruel ay gumapang mula sa balikat ni Carmen. Marahan. Ginagabayan siya ng mga kamay nito, pababa sa banig. Marahan siyang inilalapat sa ibabaw nito. Parang may iniisip ka, ani Ruel, habang hinahaplos ang mga braso ni Carmen. Pagod lang, tugon ni Carmen, mahina at pilit ng ngiti. Ngunit hindi na sumagot si Ruel at sinimulan ng gawin ang bagay na iyon. Hinayaan ni Carmen ang sarili. Tumugon siya. Ngunit sa likod ng kanyang pagtugon, isang anino ang hindi mawala sa kanyang isipan, si Mang Cosme. Ginawa na nga nila ni Ruel ang bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo. Ang kaninang tahimik na sala ay napuno ng ingay. Hindi maikakaila ni Carmen na ang katawan niya ay tumutugon kay Ruel, ngunit ang isipan niya ay naligaw na sa kabilang bakod. Nang matapos ang ginagawa nila, humiga si Carmen sa tabi ng nobyo. Nakapikit si Ruel, tila payapa, ngunit si Carmen nanatiling gising. Gising hindi ng pagnanasa, kundi ng isang tensyong hindi niya na alam kung makakaya pa niyang itago. Madaling araw na nang umalis si Ruel at doon ay muling naiwan si Carmen sa kanyang bahay. Muli ay tinanaw niya sa bintana ang malaking bahay ni Mang Cosme. Kita niya roon na nakapatay pa rin ang ilaw at mukhang tulog pa ang matanda. Nang sumikat ang araw, tila wala sa sarili si Carmen habang naghahanda ng almusal. Hindi niya na muling sinilip ang bahay ni Mang Cosme. Ngunit ramdam niya ito sa paligid. Sa katahimikan, haplos ng hangin at tila may dalang alaala ang nagdaang gabi. Sa bawat tunog ng kutsarang tumatama sa kawali, tila may kabog sa kanyang dibdib na pilit niyang pinatatahimik. Pagkatapos niyang magluto, dumiretso si Carmen sa banyo. Binuksan ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang balat. Subalit hindi iyon sapat upang tuluyang hugasan ang alaalang pilit pa ring bumabalik. Pagkatapos maligo, mabilis na nagbihis si Carmen. Simple lang ang suot niya, fit na blouse at maong na palda. Bagay sa isang call center agent na sanay sa mahabang biyahe at mas mahabang oras ng pag-upo. Ngunit kahit anong ayos niya sa sarili, hindi pa rin maalis sa kanyang muka ang bahagyang pamumula. Pagod lang, bulong niya sa salamin habang nagsusuklay. Lumabas siya ng bahay, bit-bit ang maliit na lunch bag. Habang nilalakad ang makitid na daan sa pagitan ng mga bahay, ramdam niya ang liwanag ng araw na unti-unting sumisikat. Tahimik pa ang paligid, tanging mga huni ng ibon at kaluskos ng walis sa kabilang bakuran ng maririnig. At doon sa tapat ng gate, si Mang Cosme, bumagal ang kanyang hakbang. At sa hindi inaasahan ni Carmen, lumabas si Mang Cosme. Suot ang lumang puting sando at short. Bit-bit nito ang hose at nagsisimula ng magdilig ng mga paso sa harapan. Ngunit nang makita siya, agad itong tumigil. "Iha," bati nito. Malamig ang boses, ngunit may tila malalim at may laman. Napakapit si Carmen sa strap ng kanyang bag. Good morning po." Saglit ang naging katahimikan. "Tuloy ka na sa trabaho?" tanong ni Mang Cosme habang muling dinidilig ang halaman, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kanya. "Opo, maaga po ako ngayon para hindi malate." "Yan ang maganda, responsable ka talaga, hindi tulad ng iba." Ngumiti si Carmen, pilit pero hindi makatingin ng diretso. Napansin ni Mang Cosme. "Kung masama pa rin ang pakiramdam mo, pwede kang dumaan mamaya pagkatapos ng shift mo. Mahirap yung nabitin sa hilot, iha." Ani Mang Cosme. Biglang uminit ang batok ni Carmen. Hindi niya alam kung galing sa araw iyon o sa biglaang init na namuo sa loob ng katawan niya. Tumango na lamang siya at mabilis na naglakad palayo. Nang nasa trabaho na, agad siyang naging abala sa pagsagot ng mga tawag mula sa mga kliyente at reklamo ng mga taong naghahanap ng tulong. Paulit-ulit na sumisigaw sa telepono ang mga customer.
Ang ilan ay may sama ng loob dahil sa sira nilang mga produkto, habang ang iba naman naghahanap ng mabilisang solusyon. Good morning, ito po si Carmen. Paano ko po kayo matutulungan? Malumanay niyang panimula sa bawat tawag, kahit na ang isip niya malayo pa rin sa mga nangyari kanina. Pinilit ni Carmen maging maayos at profesional, kahit na sa likod ng kanyang mga salita ay naglalaban-laban na mga emosyon at mga tanong. At nang mag-break time naman, agad na nagtungo si Carmen sa cafeteria upang kumain. Ayos ka lang, Carmen? Tanong ni Molly, ang kaibigan niyang masiyahin at madaldal, na ngayon ay tila seryoso habang nakatitig sa kanya. Namumutla ka. Napatingin si Carmen sa tray niyang may nilagang baka at kanin. Parang biglang nawalan siya ng gana. Wala to, hindi lang siguro ako nakatulog ng maayos. Pag-iwas ni Carmen habang pinilit ngumiti. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ng sabaw, pero wala siyang nalalasahan. Muli nang matapos ang break time, bumalik si Carmen sa kanyang mesa. Muling humarap sa computer at isinuot ang headset, handang harapin ang sunod-sunod na tawag at reklamo mula sa mga kliyente. Pero ang mabigat na pakiramdam nanatili sa kanyang sistema. Nang matapos ang buong araw na pagtatrabaho, dama niya ang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Mabilis siyang nagligpit ng gamit at gaya ng nakasanayan, sumakay ng jeep pa uwi. Umupo si Carmen sa may bintana. Pinapanood ang dumadaang mga ilaw, mga mukhang hindi niya kilala, mga taong abala rin sa kanya-kanyang mundo. Pero sa kanyang isipan, iisa lang ang malinaw, ang boses ni Mang Cosme, paos, mababa, matigas, at may kung anong lambing na ayaw niyang aminin na hinahanap-hanap niya. Binuksan ni Carmen ang cellphone at tinignan kung may mensahe si Ruel, ngunit wala. Napapikit si Carmen. Hindi niya alam kung bakit sa dami ng tao, sa dami ng dapat niyang iniisip, si Mang Cosme pa rin ang bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong takasan o harapin. Pag-uwi ay nasa malayo pa lamang, nakaramdam na ng hilo si Carmen. Bago pa siya makapasok, ay nauulinigan niya si Mang Cosme. Uy Carmen, ayos ka lang ba? Para kang namumutla. Aniya, may halong pag-aalala. Napahawak si Carmen sa sentido. Ewan ko Mang Cosme, para ako nausog. Parang ang bigat ng pakiramdam. Aba, baka kailangan mong magpahilot. Sabi ni Mang Cosme, sabay lakad patungo sa gate. Binuksan iyon at bahagyang umiti. Pumasok ka muna, sandali lang naman to. Hindi na nagatubili si Carmen. May bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing wag, ngunit ang katawan niya ay kusang gumalaw. Parang may humihila sa kanya sa loob ng bahay na iyon. Hindi lang ang sakit ng katawan, kundi ang kagustuhang unawain kung anong klaseng init ang pilit niyang itinatanggi. Pagpasok ay sumalubong kay Carmen ang magandang loob ng bahay ni Mang Cosme. Tuloy ka, mahiga ka dyan iha, sandali lang to. Wika ni Mang Cosme habang pumupunta sa isang istante. Kinuha niya ang maliit na botelya ng langis at dumiretso sa tabi ni Carmen. Dahan-dahang humiga si Carmen sa sahig. Nakablaus pa rin siya at palda. Pero habang siya'y humihiga, unti-unti niyang inalis ang pagkakabotones ng itaas. Bahagyang inilis din ang palda sa tuhod para makahinga ang balat na tila nag-init sa loob ng damit. Lumuhod si Mang Cosme sa kanyang tabi. Binuksan ang bote ng langis at pinainit muna ito sa palad. Isang mariing haplos ang unang lumapat sa kanyang batok, pababa sa balikat. Relax ka lang iha, bulong ni Mang Cosme habang patuloy sa pagmamasahe. At doon ay naramdaman ni Carmen ang malangis na palad ni Mang Cosme na humaplos sa kanyang balat. Mang Cosme? Mahinang sambit ni Carmen, hindi tsak kung pagtutol o babalaba. Shh! Gusto mo rin naman ito, hindi ba? Anas ni Mang Cosme. Napapikit si Carmen. Di naman ni Mang Cosme ang bagay na iyon sa kanya, kaya naman hindi malaman ni Carmen kung ano ang gagawin niya. Nausog ka, kaya kailangan nating gawin to, Carmen. Napabuntong hininga si Carmen.
Pinipilit pigilan ng sarili, ngunit tuluyan ang nadarang. Hindi niya alam kung ano nang gagawin niya. Sa bawat pagdampi ng balat ni Mang Cosme sa kanya, tila nawawala ang lahat ng pagtutol. Sa huli, wala na si Carmen na gawa kundi ang magpalamon sa init at kalimutan ng lahat, pati na ang kanyang nobyo. Sa sandaling yun, siya ay babae lang, nilulunod ng matinding pagnanasa. Maya-maya lang, dahan-dahan nang inilalapit ni Mang Cosme ang labi niya kay Carmen. Tinugon naman iyon ni Carmen. Sa mga sandaling yun, wala siyang pagtutol. Sa pagitan ng mga halik, bumulong si Mang Cosme sa kanyang tenga. Ngayon, akin ka muna. Pumikit lamang si Carmen ng mariin at doon, ingay lamang ng pag-iisa ng katawan, ang tanging ingay sa loob ng magandang bahay ni Mang Cosme. Nawawala na sa sarili si Carmen dahil sa sensasyong nararamdaman ng mga oras na yun na ipinaparamdam ni Mang Cosme. Doon ay hindi si Carmen tinigilan ni Mang Cosme hanggang sa mawala ang bigat ng pakiramdam ni Carmen at mapalitan iyon ng pag-aalab na hinding-hindi malilimutan ni Carmen magpakailanman. Tuluyan nilang narating ang dulo na talaga namang pagod na pagod at mga lupaypay.